Magandang araw po sa lahat. Ako si Lexi. Taga Maynila ako. Meron akong kwento na ibabahagi. Hindi lang ako ang nakaranas nito kundi pati ang mga kaibigan ko. Matagal nang nangyari to. Masaya kaming magbabarkada dahil nakapagtapos kami ng kolehiyo. 5 kami sa grupo namin. Ako, si Mona, Ian, Kim at Mickey. Mula nung high school ay magkakaibigan na kami. Nung mag-e-enroll sa college ay hindi kami sigurado kung anong kurso ang kukunin namin. Pero nalaman namin na kukuha ng kursong accountancy ang kaibigan naming si Mona. Siya lang ang bukod tanging mahilig mag-aral sa aming magkakaibigan. Mahusay siya pagdating sa lahat ng subject. Palagi siyang nakakakuha ng mga awards sa school. Hanggang sa nagkasundo kaming magkakaibigan na kumuha ng kursong accountancy para maging classmate namin si Mona. Alam namin na mahirap yon. Pero hindi kami nag-alala dahil alam namin na papakopyahin kami ni Mona. Bilang kapalit, inililibre namin siya ng pagkain o kaya ay bibilhan namin siya ng damit. Siya lang ang medyo kapos sa grupo namin, kaya tinutulungan namin siya. Sa kabutihang palad, nakapagtapos kaming lahat. Pero hindi naman puro pangungopya ang ginawa namin. Minsan nag-aaral din kami kapag sinisipag kami. Nang matapos ang graduation, nagpasa kami ng resume sa iba't ibang kumpanya. Habang naghihintay ng tawag ay nagkayayaan kaming magkakaibigan na magbakasyon. Kasabay nun, nalaman namin na uuwi si Mona sa probinsya nila. Hindi pa kami nakakarating sa Iloilo, kaya gusto naming sumama sa kanya. Nung una tutol siya sa plano namin. Pinayuhan niya kami na magbakasyon na lang sa ibang lugar. Pero pinilit namin siya. Sinabi namin na magtatampo kami kapag hindi niya kami isinama sa lugar na kinalakihan niya. Napilitan namang pumayag si Mona dahil sa pangungulit namin. Pero pagpasensyahan na lang daw namin kung anong madadatnan namin doon. Simple lang daw ang bahay nila at nabubuhay ang pamilya nila sa pamamagitan ng paglalako ng mga paninda. Mabuti na nga lang, pinaaral siya ng tiyahin niya na taga Maynila, kaya siya nakapagtapos. Lumipas ang mga araw bago bumiyahe kami papunta sa Iloilo. Malapit nang magdilim noon. Pagod at gutom kami pagkarating namin doon. Hindi namin akalain na halos 18 oras ang biyahe papuntang Iloilo kung manggagaling ka sa Maynila. Pinatuloy kami ni Mona sa bahay nila. Maayos naman kaming tinanggap ng pamilya niya. Katulad ng kanyang sinabi, gawa yon sa kahoy at lampara lang ang ilaw. Napansin ko rin na siksikan ng pamilya niya sa loob ng bahay. Nahiya tuloy ako. Naisip ko na dapat pala tumuloy na lang kami sa hotel. Pero huli na dahil inasikaso na kami ng mga magulang ni Mona. Tsaka wala akong nakitang hotel na malapit sa bahay nila Mona. Kakarampot lang din ang pagkain nila. Pero ibinahagi nila yon sa aming magbabarkada. Bandang 8:00 nung natapos kaming kumain. Inabutan kami ng banig, unan at kumot ng nanay ni Mona. Humingi ito ng pasensya dahil wala silang kwarto. Sama-sama lang daw silang humihiga sa lapag at pinipilit nilang magkasya. May kaya ang pamilya ko, kaya hindi ako sanay na matulog sa banig. Tiningnan ko ang iba kong mga kabarkada. Napansin ko na hindi rin sila komportable, pero hindi namin yon pinahalata dahil ayaw naming maging bastos.
Nagtulungan na lang kami sa paglalatag ng banig at humiga na kami. Maya-maya, dumating si Mona. Inabot niya sa amin ang kulay puting kaldero. Akala ko magsasaing ulit siya, pero ipinaliwanag niya na arinola ang tawag doon. Kapag daw bumigat ang pantog namin, doon kami iihi. Meron silang banyo, pero nasa labas yon ng bahay. Ipinayo niya na huwag kaming lalabas kapag gabi na dahil baka mabiktima kami ng amalanhig. Yon ang unang pagkakataon na narinig namin ng amalanhig. Kaya tinanong namin siya kung ano ito. Sabi niya ang amalanhig ay isang uri ng aswang. Namatay ito nang hindi man lang naisasalin ang bertod nito kaya bumangon ito mula sa hukay. Nambibiktima raw ito ng mga tao sa pamamagitan ng pagkagat sa leeg. Sa pagkakaintindi namin, katulad ito ng vampira at zombie. Pero hindi kami naniwala kay Mona dahil alam namin na tinatakot niya lang kami. Kung minsan kasi may pagkaloka-loka siya. Maya-maya natulog na kami. Pero paputol-putol ang tulog ko dahil nakakarinig ako ng kaluskos mula sa labas ng bahay. Pakiramdam ko na papalibutan ang bahay ng mga tao. Narinig ko rin na may kumakatok sa pintuan. Mukhang may bisitang dumating. Ginising ko si Mona at ang mga magulang niya. Pero mahimbing ang tulog ng mga ito. Dahil doon ako na lang ang bumangon. Naglakad ako papalapit sa pinto. Bubuksan ko sana yon. Pero biglang may humawak sa kamay ko. Si Mona. Tinanong niya kung bakit ako tumayo. Samantalang pinagsabihan niya ako na wag lalabas kapag madilim na. Naiinis ang tono ng kanyang boses. Ipinaliwanag ko na may narinig akong yapak ng paa mula sa labas. Pero sinabi ni Mona na wag akong magpapalinlang. Hindi raw tao ang mga ito, kundi mga amalanhig. Naghahanap daw ang mga ito ng mabibiktima. Pinayuhan niya ako na baliwalain ang narinig ko. Humiga na lang daw ako at matulog ulit. Matagal ko ng kaibigan si Mona, pero bihira ko siyang makitang nakakunot ang noo. Kaya sumunod na lang ako sa kanyang sinabi. Kinabukasan, gumising kami ng 6:00 ng umaga. Nagtimpla kami ng kape at saka kumain ng almusal. Hindi ako sanay sa heavy breakfast. Pero pinagtiyagaan ko na yon. Wala kasing ibang pagkain. Nakapwesto si Mona at ang pamilya niya sa lamesa. Maliit lang yon kaya hindi kami kasya. Tatayo sana sila para magpaubaya sa amin. Pero sinabi ko na sa lapag na lang kami kakain. Maya-maya, ikinuwento ko sa mga kaibigan ko ang nangyari kagabi. Kung hindi ako napigilan ni Mona, baka nabiktima na ako ng mga aswang. Habang nagkukwento ako, napaisip si Ian at Miggy. Ayon sa kanila, gusto nilang makita ang amalanhig para kuhanan ito ng video. Kapag daw napatunayan nila na totoo ang iba't ibang klase ng aswang ay sisikat sila. Kung papala rin, makakapag-guest sila sa mga TV shows. Kumunot ang noo ko dahil hindi nila ako seneryoso. Puro kapilyuhan ang nasa isip nila. Samantalang hindi ako pinapakinggan ni Kim dahil abala siya sa kanyang cellphone. Pagsapit ng 7:00 ng umaga, niyaya kami ni Mona na pumunta sa tindahan ng mga pasalubong. Habang naglalakad kami, napansin namin na nagkukumpulan ng mga tao sa ilog dahil pinipilit nilang sagipin ng nalulunod na lalaki. Gusto naming tumulong kaya lumapit kami.
Pero mukhang hindi na nila kami kailangan dahil nagawa na nilang iahon ng lalaki. Ginawa ng mga residente ang lahat para gisingin ito, pero hindi ito gumagalaw. Hindi ako makatiis, kaya nakipagsiksikan ako sa mga tao. Hindi ako nurse, pero marunong ako sa first aid. Pinulsuhan ko ang lalaki, pero wala akong naramdaman na pintig. Doon ko sinabi na baka patay na ang lalaki, pero mas maganda kung tumawag sila ng doktor para makasigurado kami. Nanlumo ang mukha ng mga residente. Naawa sila para sa lalaki. Maya-maya, nagsalita ang isang matandang babae. Sabi niya nakakalungkot daw ang sinapit ng lalaki. Hindi nga ito na biktima ng amalanhig, pero nalunod naman ito sa ilog. Kilala ni Mona ang matandang babae, kaya inusisa niya ito kung anong nangyari sa lalaki. Sabi ng matandang babae, kagabi ay gumala ulit ang mga amalanhig. Nung isasara niya raw ang bintana, nakita niya na tumatakbo ang lalaki dahil hinahabol ito ng mga amalanhig. Hanggang sa tumalon ito sa ilog. Isang paraan daw yon para makaiwas sa mga nilalang na yon. Takot daw ang mga amalanhig sa malalim na parte ng tubig. Sa kasamaang palad, hindi kinaya ng lalaki ang paglangoy, kaya nalunod ito. Ginusto niya raw itong tulungan, pero natakot siya dahil maraming amalanhig ang nakakalat sa paligid. Hindi naman ako mapalagay habang nakikinig sa kwento ng matanda. Hindi ko akalain na ganito kaseryoso ang pamiminsala ng mga aswang na yon sa lugar nila Mona. Pagkaraan ng kalahating oras, dumating na ang mga tanod para kunin ang bangkay ng lalaki. Isa-isang nag-alisa ng mga residente. Ipinagpatuloy na rin namin ang paglalakad hanggang sa makarating kami sa tindahan. Habang nandoon kami, lumilipad ang isip ni Kim. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam ko na dahil yon sa nakita namin kanina. Hinimas ko ang likod niya para kumalma siya. Pero lalo siyang nataranta. Nagsisisi raw siya na sumama siya sa Iloilo. Gusto na raw niyang bumalik sa Maynila. Sumang-ayon ako sa kanya. Sinabi ko na babiyahe kami bukas ng umaga. Iba naman ang opinyon nila Miggy at Ian. Magpapaiwan daw sila doon dahil gusto nilang makita ng personal ang amalanhig. Tumutol ako sa sinabi nila. Ipinilit ko na aalis kami ng sabay-sabay dahil hahanapin sila ng mga magulang nila sa amin. Nanindigan naman yung dalawa sa gusto nila, kaya nagkasagutan kami. Inawat kami ni Mona at sinabing wala kaming dapat ikatakot. Sa gabi lang lumalabas ang mga amalanhig, kaya madali itong iwasan. Huwag daw kaming magpapagala-gala sa gabi para hindi kami mapahamak. Kumalma naman kami. Bumili na kami ng mga pasalubong at naglakad pabalik sa bahay nila Mona. Pagsapit ng gabi, niyaya na kaming kumain ng mga magulang ni Mona. Pagkalapit namin sa lamesa, napansin namin na hindi kumpleto ang barkada namin. Wala sila Miggy at Ian. Tinawag namin ng mga pangalan nila. Pero hindi sila sumagot. Maliit lang ang bahay kaya imposibleng hindi namin sila makita. Sumilip din kami sa bintana. Natanaw namin na nakabukas ang pinto ng banyo at walang tao. Naalala ko ang sinabi nila na gusto nilang makita ang amalanhig. Baka palihim silang umalis para gawin ang plano nila.
Nataranta ang tatay ni Mona. Kumuha ito ng itak. Hahanapin daw nito yung dalawa. Ikandado raw namin ang pinto at huwag kaming magpapapasok ng kahit na sino. Pagkatapos nitong magsalita ay umalis na ito. Sinara ng nanay ni Mona ang pinto. Pero hindi niya ito magawang ikandado. Kumalas kasi ang pako na nakabaon sa pinto. Inutos nito na buhati namin ang aparador para ipangharang sa pinto. Gagawin na sana namin yon. Pero sumulpot sa pinto ang isang lolo. Diretso ang pagkakatayo nito. Aakalain mong malamig na bangkay na ito. Pero gumagalaw pa ito. Sabi ng nanay ni Mona, amalanhig ang matandang yon. Sinubukan niya itong itaboy, pero nakapasok pa rin to sa loob ng bahay. Lahat kami ay nataranta at tumakbo na lang kami palabas. Hinihingal na kami, pero hindi kami huminto hanggang sa makarating kami sa damuhan. Habang tumatagal, padami ng padami ang mga amalanhig na humahabol sa amin. Nadapa pa nga si Kim kaya tinulungan namin siya. Tinanong namin si Mona at ang nanay niya kung paano malalabanan ang mga amalanhig. Sabi nila, mas maganda kung maghihiwa-hiwalay kami para malito ang mga ito. Tumakbo raw kami ng paliko-liko dahil diretso lang ang paglakad ng mga ito. Kapag may nakita raw kaming puno, umakyat kami ron para hindi kami maabutan ng mga ito. Pero hindi pang matagal ang solusyon ng pagtakbo. Tinanong ko ulit sila kung may iba pa bang paraan para tuluyan ng mawala ang mga amalanhig. Sabi ng nanay ni Mona, mahihimlay lang daw ang katawan ng mga amalanhig kapag naisali na nito ang bertud sa ibang tao. Pero hindi raw magiging maganda ang epekto nito dahil magiging aswang ang taong makakalunok ng bertud. Nadismaya ako sa narinig ko. Wala nang ibang paraan kaya tumakbo na lang kami. Wala sana kami sa ganitong sitwasyon kung hindi tumakas sila Ian at Miggy. Tuluyan na akong napahiwalay sa mga kasama ko. Hanggang sa nakakita ako ng nag-iisang mataas na puno. Ginamit ko ang natitira kong lakas para umakyat doon. Nakaupo ako sa malaking sanga at natanaw ko na tumatakbo si Kim dahil hinahabol siya ng isang amalanhig. Tinawag ko siya para sabihin na umakyat sa puno. Pero naabutan siya nito. Kakagatin na sana siya nito kaya bumaba ako sa puno. Dumampot ako ng malaking bato at inihagis yon sa nilalang. Dahil doon nasubsob ang mukha nito sa lupa. Inalalayan kong tumayo si Kim. Yayayain ko sana siyang umakyat sa puno. Pero may nakaharang na amalanhig sa ibaba nito. Dahil doon sabay kaming tumakbo, may nakita kaming mga bahay. Isa-isa naming kinalampag ang pinto ng mga ito. Humingi kami ng tulong sa mga nakatira doon, pero walang nagpatuloy sa amin. Tumakbo ulit kami hanggang sa nakasalubong namin si Miggy. Tinanong namin kung nasaan si Ian. Magkasama raw sila kanina, pero hinabol sila ng amalanhig, kaya nagkahiwalay sila. Tuliro na ako dahil hindi ko na alam ang gagawin. Napadasal na lang ako na sana ligtas ang mga kaibigan ko at ang mga magulang ni Mona. Maya-maya napansin ko na may suot na relo si Miggy, kaya tinanong ko siya kung anong oras na. 3:00 na raw ng madaling araw, kaya gumaan ang loob ko. Sinabi ko na tumakbo lang kami at hintayin naming sumikat ang araw. Nang makalayo kami, nakita ko ang mga puno ng santol. Ilang metro ang layo ng mga yon mula sa amin. Itinuro ko yon kina Kim at Miggy. Tumakbo kami papunta roon
at umakyat kami sa kanya-kanyang puno. Sa wakas, ligtas na kami. Pero hindi pa kami napapanatag dahil wala pa kaming balita tungkol sa mga kasama namin. Nanatili kami sa taas ng puno hanggang sa unti-unti naming nakita ang pagsikat ng araw. Nawala na ang mga amalanhig, kaya bumaba na kami sa puno. Doon lang namin napansin na ang dami pala naming pasa at galos sa katawan. Hindi namin yon ininda at hinanap namin ang ibang barkada namin, pati na rin ang mga magulang ni Mona. Natagpuan namin si Mona at ang mga magulang niya sa tabi ng ilog. Mukhang nagpalutang-lutang sila ron para makatakas sa mga amalanhig. Nanginginig sila sa sobrang lamig. Kaya tinulungan namin sila. Tinanong din namin kung nakita ba nila si Ian. Pero hindi raw. Hinanap namin ito. Nagtanong-tanong din kami sa mga taong nakakasalubong namin. Pero hindi namin siya natagpuan. Nangihina kami kaya nagpunta na kami sa bahay nila Mona. Naubos ang lakas namin sa pagtakbo. Kaya naghanap kami ng pagkain. Ginamot din namin ang mga galos namin. Pagkatapos nun, inayos ng tatay ni Mona ang pako sa pinto. Habang nagpapahinga kami, nakita namin na pumasok sa loob ng bahay si Ian. Walang emosyon ang mukha niya at nakatulala siya. Mukhang na-trauma siya sa pinagdaanan niya. Kinumusta namin siya. Tinanong namin kung paano siya nakatakas sa mga amalanhig. Ngumiti siya bago sumagot. Umakyat daw siya sa puno kaya nakapagtago siya. Tinanong namin kung saang puno, pero hindi na raw niya matandaan. Hindi na namin siya inusisa at hinayaan namin siyang magpahinga. Nung magkaroon kami ng pagkakataon, bumiyahe kami pabalik sa Maynila. Sumama rin sa amin si Mona. Hindi namin ipinagkalat ang naranasan namin sa Iloilo. Nakahanap na rin kami ng trabaho, kaya bihira na kaming magkita. Kapag nakakahanap kami ng oras, lumalabas kami para kamustahin ang isa't isa. Pero palaging hindi sumasama si Ian. Hindi rin siya sumasagot sa mga text namin. Parang ayaw na niya kaming maging kaibigan. Isang beses, nakausap ko ang kapatid ni Ian. Ikinuwento niya na nagbago ito simula nang bumalik kami galing sa Iloilo. Hindi na raw ito yung kwela na Ian. Palagi na raw itong tulala at gustong mapag-isa. Kapag gabi naman daw, bigla itong nawawala. Sinabi ko yon sa mga kaibigan namin. Litong-lito kami hanggang sa sinabi ni Mona na baka may kakaibang nangyari kay Ian nung nagpunta kami sa Iloilo. Pero hindi namin makumpirma kung ano yon dahil hindi siya nagpapakita sa amin. Pero sinubukan namin siyang tawagan. Mga kaibigan niya kami kaya handa kaming tulungan siya kung may problema siya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin namin siya nakakausap. Hanggang dito na lang po ang maibabahagi ko. Maraming salamat po at sana mapakinggan niyo ang kwento ko.